love in marriage. Gusto kong i-emphasize bahagya yung love in marriage. It must be a perfect love in marriage. No. Bagamat Independence Day ngayon, sabi ko, wala namang uniform personnel eh. Pero dito, marami dito, family man. Amen. Marami dito mag-aasawa at mga young people na mag-aasawa. So that this will help them in the preparation sa kanilang pag-aasawa. No? So, let's study the Bible about marriage. And this must be the perfect love in marriage. Let's all stand, please, and open our Bible in the book of Beginning, Genesis, a familiar passage. In Genesis chapter 2. Now, let's read it responsibly from verse 18 down to verse 24. Sabay-sabay tayo sa verse 24. Okay? In Genesis chapter 2, verse 18, the Bible says, are you there? In verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground, every beast of the field and every fowl of the air, brought them into Eden, and see what he should call them. And whatsoever Eden called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. And for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh inside thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Sabay-sabay po tayo. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Please open our Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 13. Pakisundan nyo na lamang po as I read it. In verse 4. Hebrews chapter 13 verse 4. Ang sabi po dito is, marriage is honorable. Marriage is precious. Marriage is valuable. Sabi niya, marriage is honorable in all. And the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. On the other way around, God will judge us if we defiled our own bed, being a married man or a married woman. No? Kung i-defile natin, kung sa colloquial pang pananalig, kung sa laulain natin yung ating bed, yung ating room, bilang may asawang lalaki, may asawang babae, God will judge us. Kaya nga, ang unang phrase is, marriage is honorable. Ang marriage ay mahalaga. Back in the book of Genesis, yun yung in-institute ng Diyos na marriage. Sabi ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. I will make him an helpmeet. So yung ating wife ay helpmeet natin. Sila yung ating katuwang. Hindi maid, kundi aid. Assistant. No? Hindi katulong na pagka hindi nagawa yung kanyang trabaho, papagalitan, isisisantihin, palalayasin. Uwi ka na sa samar. No, hindi ganoon ang marriage, because marriage is honorable. Na bakit ba samar ang nabanggit ko? Because marriage is honorable, it's valuable, it's precious. Amen. Kaya pahalagahan natin being a married couple. Amen.
married man or woman. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito na malaya po kami makapag-aaral muli ng inyong mga banal na salita. Ang dalangin ko, Panginoon Diyos, ay bigyan mo po kami ng pangunawa sa umagang ito mula sa inyong mga salita. At anuman pong maunawaan po namin, ay tulungan niyo rin po kami na ito ay may sabuhay sa gitna ng magulong sanglibutan na ito. Ugad, salamat po sa pribilehiyo na kami po pinagsama-sama niyo sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. O God, please, abutin mo po ang aming pangangailangan. Gamitin mo lamang po ang inyong likod. At kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan namin. At Panginoon Diyos, kayo po inaasahan po namin aabot sa aming pangangailangan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ating mga salitang mahayag ngayon. Ipagpalain niyo po. Bigyan mo po kami na maayos na internet connection. Ganun din po ng maayos na sound system. Sa ganun, ang inyong mga salita ay maliwanag na makakarating sa iyong mga anak. Hindi man natin sila kasama dito sa actual. Palain mo rin po ang aming pastor, Pastor Hill, ang kanyang buong pamilya, and the church as a whole. Ganun din po sa San Pedro, Pastor Ed, at ang mga churches na galing po sa aming mother churches na ito. Pagpalain mo po ang bawat pastors and preachers. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa amin sa kanya-kanya po namang areas of responsibility. Okay, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakita mo po kayong bahid ng kasalanan sa amin po sa tusipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Of course, in the book of Hebrews, sa binasa natin, itong book of Hebrews ay pinapakita dito na ang kasapatan ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng mananampalataya, ng bawat mananampalataya. No? The sufficiency of Christ. No? Dito sa book of Hebrews. Dapat sa buhay ng bawat mananampalataya, sapat na ang Panginoong Jesucristo. No? So, at sabi ng writer, siya ang nagsasabi na yung Panginoon na nag-institute ng marriage back in the book of Genesis at nagsasabing marriage is precious. Ito ay mahalaga. Dapat pahalagahan. And His design for marriage back in the Genesis is to grow the family, to grow the marriage. No? And para sila ay maging lalong lumakas, tumatag bilang pamilya, bilang mag-asawa. And the very foundation of a strong marriage, of course, is no other than love, or this must be a perfect love. The perfect love. Pag sinabi yung perfect dyan na ginamit, it is complete. Complete love. Dapat hindi magkukulang. No? Meron bang perfect love? Meron. It must be complete. Huwag mong kukulangan. Yun yung marriage na in-institute ng Diyos back in the Genesis. No? Yun talaga yung design ng Diyos sa marriage. Meron dapat perfect love in marriage. Kaya yan yung pag-uusapan natin, sabi ko nga, perfect love in marriage. At 2 punto lang ito, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo aabutin ng 6:00, tapos na po tayo. Kasi 3:00 pa lang naman eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. No? So, nung in-institute ng Diyos ang marriage, ang nasa mind ng Diyos, hindi maganda sa lalaki nag-iisa. Bagamat pagkatapos niyang likha ang Diyos ng kalabaw, ng baka, ng lahat ng hayop. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya nakakita ng makakatuwang niya. Kaya sabi ng Diyos, gagawan ko siya ng helpmate. Kaya pinatulog si Adan, tinanggal yung kanyang isang ribs, tinakpan, nagkaroon ng first major operation na Diyos mismo ang nagdoktor. At ginawa niyang babae. Kaya pansinin niyo mga lalaki, kulang yung tadyang mo. Kahit kapain mo, kulang yan. Bakit? Nandun yan sa asawa mo. Siya yung completer mo.
dinisign yung asawang babae sa ating mga lalaki para tayo makumpleto. Kaya nga dapat mayroong perfect love in marriage kasi complete ka na eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, whoso find it a wife, find it a good thing. Nakatagpo ka ng mabuting bagay and obtained favor of the Lord. Pabor ng Diyos pag ikaw ay nakasumpong ng asawa. Pabor lang yung grasya lang ng Diyos yun. Kasi alam ng Diyos, nakita ng Diyos na ikaw ay nalulungkot kung mag-isa ka. Hindi ka magiging masaya kung laging hayop ang kasama mo. Hindi ka magiging masaya kung laging manok ang kasama mo. O laging aso ang kasama mo. You cannot be completely happy kung puro hayop ang kasama mo. Ang mahirap na bakal, pag laging hayop ang kasama mo, mag-uugaling hayop ka na rin. Kita mo, yung mga sabungero, pag natalo yan, mainit ang ulo pagdating sa bahay. Di ba? Nag-uugaling hayop na rin. So, hindi ganun ang design ng Diyos. Kaya nga, nilikha niya si Eva para maging completer ni Adan. Amen. So, there must be a perfect love in marriage. And perfect love in marriage always communicate. That's the first thing. The first point is always communicate. I hope you're listening. Constant communication builds relationship. Si Adan ay nag-fail siya sa kanyang pakikipag-communicate kay Eva. Nakita niyo ba? Napansin niyo ba? Kung babasahin niyo yung text na yan, kung paano nag-fall sa chapter 3, kung paano bumagsak sa kasalanan si Eva dahil si Adan ay nagkulang sa communication kay Eva. Si Adan ang nakatanggap, dito sa text na ito, context na binasa natin, si Adan ay nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon, sa Diyos mismo, at nagsasabing sa lahat ng makakain dyan, sa Garden of Eden, sa garden na yan, lahat ay pwede nyong malaya kayong makakakain. Pero hindi, wag mong kakainin yung bungang kahoy na yan. Yung bungang kahoy na yan, na yan ay magpapahamak sa'yo. Huwag niyong kakainin yan. Maliwanag naman na pakinggan ni Adan yung mensahe ng Diyos. Pero biruin niyo, yung failure niya makipag-communicate sa asawa niya, hindi niya naipasa ng maliwanag kay Eva. Kaya nga nung dumating yung manunukso, nung dumating ang dyablo, tinukso si Eva, bumagsak si Eva sa kasalanan. Anong kasalanan niya? Hindi sila sumunod sa instruction ng Diyos. Ano naging problema? Miscommunication. Amen. Nagkaroon sila ng miscommunication about the forbidden trees, forbidden fruit of the tree of knowledge and evil, good and evil. Kaya hindi na-resist ni Eva ang temptasyon nung dumating na ang dyablo sa harapan niya at pinasinungalingan na yung salita ng Diyos. Hindi niya na ma-resist yung pagtitempt ng dyablo sa kanya hanggang sa napapitas siya ng bunga at siya ay kumain. At ang masakit dito, ipinasa niya pa kay Adan. Alam mo, miscommunication talaga yung bakit? Yung pinasa niya kay Adan yung bunga, hindi niya alam na yun na yung bunga na pinagbabawal sa kanya ng Diyos kainin. Kinain niya rin eh. Bakit niya kinain? Dahil hindi niya naman alam na yun yung bungang kahoy. Yun yung bunga ng kahoy na pinababawal na pakain sa kanila. Kasi kung alam niya, hindi niya, ba't mo kinain yan? Sana hindi siya kakain. Dahil maliwanag yung instruction ng Diyos sa kanya. Nakita mo yung ginagagawa ng miscommunication? The common problem in our families, in our marriages today is miscommunication. Amen. Yung hindi tayo nagkakausap-usap sa pamilya, kung hindi kayo nagkakausap kayong mag-asawa, yan ang malaking problema sa loob ng tahanan. Kaya nga sa ating church, meron tayong family time with God. Ini-encourage tayo na palaging makipag-usap sa ating pamilya so that mananatili yung inyong bonding, mananatila na kayo ay well-informed sa lahat ng nangyayari sa loob ng tahanan. Amen. We ought to talk or to communicate with our family,
to give them the clear instruction from God. Amen. Dapat maliwanag. Lagi tayong may panahong makipag-usap sa ating misis, sa ating mga anak, lalo na kung tayo yung lalaki, tayo yung leader ng tahanan, tayo ang dapat nakikipag-usap at nagbibigay ng instruction sa kanila so that pagdating ng anumang problema, alam nila kung ano ang gagawin. Pag dumating ang tukso, pag dumating ang affliction, any trouble, any problem, alam nila kung paano nila haharapin ang problema. So, but because of miscommunication, yan ang nagiging dahilan, pangunahing dahilan kung bakit may mga maraming broken families sa atin. Amen. Yan ang, alam nyo, ang malaking pagkakamali ng mga tatay, ang akala nila, ang responsibilidad lang nila ay magtrabaho at magbigay ng pera sa misis nila. Hindi po yan hindi lang yan ang ating responsibility. Ang una nating responsibility back in Deuteronomy chapter 6, ang pangunahin nating responsibility ay turuan ang ating pamilya, lalo na yung ating mga anak, na mga bagay na dapat nilang gawin para sa Panginoon. But we fail to do that oftentimes. Aminin man natin yan mga tatay o hindi. Pero yan ang lagi nating failure. Dahil masyado na tayong busy sa trabaho, aalis ng madaling araw, uuwi ng gabi, wala na tayong panahon makipag-usap sa ating pamilya. Pero ang ating church, ini-encourage tayo, find time to talk with your family. That's why we have family time with God. Amen. Akala kasi natin may mga maliliit lang na bagay na hindi na kailangan sabihin to sa misis ko, hindi ko na to kailangan sabihin sa husband ko, hindi ko na kailangan to ipaalam sa mga anak ko. Akala lang natin maliit na problema, maliit na bagay. No? Parang maliit na bagay lang. Pero pagdating ng problema, pag lumaki na yung maliit na problema na yan, yung bawat miyembro ng tahanan na blinded sa maliit na bagay na yan, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, hindi niya alam kung paano siya makakatulong sa problema. At so mahalaga yung open tayo sa communication sa loob ng ating pamilya. Amen. Kayo kausap ko, huwag kayong matakot na sagutin ako kung naintindihan niyo sinasabi ko. I hope you're listening. Tignan mo, for example, hindi ko na muna sasabihin to kay sa husband ko. Maliit pa lang na. Kayang-kaya ko itong gawa ng paraan. Isang kupit lang to sa pamamalengke, mababayaran ko to. Kala natin maliit lang na bagay. Yung kukupitan mo yung pamalengke mo para makabili ka ng bagay na gusto mo, pero hindi mo pinaalam sa mister mo. Maliit lang yun. Lalo na yung loan basis, kumuha ka ng isang appliances na gustong-gusto mo, cellphone na mamahalin, tapos itinago mo sa mister mo, sabi ko, kaya ko naman bayaran ito. Kaya kunting kupit lang ito sa mga sweldo niyan, konti lang. Pero pagka nag-fail ka, nag-accumulate ng tubo yung pinag-utangan mo. So before yun, lalo na kung 5-6, ikaw ay naghahanap mo, kahit meron kang negosyo, ikaw ay nagninegosyo para dun sa Bombay. Mas malaki ang kita ng Bombay sa'yo kaysa sa'yo. Kaya nga ikaw, nasi-short ka pang pambayad minsan, kulang kinita ko pambayad sa Bombay. Bakit? Yung puhunan mo galing sa Bombay. Si Bombay ang pinaghahanap buhay mo. Amen. So mahalaga na bawat detalye sa loob ng tahanan ay pinag-uusapan ng pamilya. Tingnan mo, yung mga anak natin, pagka sinanay mong mangupit, hindi mo sinaway ng unang beses, uulit-ulitin niya yung mangupit sa'yo. Akala niya kasi tama kasi hindi mo sinaway. Alam mo, kinuha niya, kinupit niya, pero hindi mo pinarusahan. So ang dapat ay kakausapin mo, ipapaalam mo sa kanya na kasalanan yan. Hindi man kita nakita, pero nakita ka ng Diyos anak at masama yan at wag mo nang uulitin yan. Pero kadalasan hindi natin pinapansin kasi alam natin maliit lang na bagay. We thought.
Akala natin maliit lang na bagay. Nag-umpisa sa pakupit-kupit ng piso. Naging 5 piso. Naging 10 piso. Naging 20 pesos. Ay, nawawalan ka na ng 1,000. Ha? Nagsimula lang yan sa maliit na bagay. Akala mo maliit na bagay na hindi mo dinil sa loob ng tahanan. Amen. Tignan mo kayo mga anak na mayroong mga anak nyo na addict sa cellphone. Nag-umpisa lang yan sa pagpapahiram niyo ng cellphone. Nung siya ay wala pang 2 years old. Nakakita ka na ng bata na nandun sa Sunday school na kilala niya si Sang Goku pero hindi niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Walang magkamali kaya ata magulang na hindi ka nagkapagturo sa anak mo kung sino ang Diyos. Hinayaan mo ang sanglibutan na magturo sa anak mo. Sinong papakilala niyan? Diyos-Diyosan talaga. Mahihirapan ka ng itim kung sa una pa lang hindi mo na siya sinaway sa mali niyang ginagawa. Ay, maliit lang na bagay. Ha? Tinotolerate natin yung bad attitude ng ating mga anak. Minsan, yung pagtatakpan natin yung mali ng ating mga anak dahil ayaw mong mapalo ng tatay. Sasaluhin mo yung kasalanan ng anak mo hanggang mamanay-malayan nyo, paulit-ulit niya ang ginagawa sa'yo. At nung malaki na, sasabihin mo, saka mo isusumog sa tatay, sa ama ng tahanan, alam mo, hindi ko na matame tong anak mo kasi ganito, gano'n. Bakit? Dahil sa maliit na miscommunication. That's why perfect love always communicate. Yan ang pinupunto ko dito. Oh, sorry hindi ako nakapag-oras pala. Ano ngayong oras kanina dyan? Okay. So perfect love, marriage, always communicate. Huwag natin nahayaan yung ating mga anak na lumaki na disobedient. No? Pag pinabayaan natin yung ating anak na sumuway, paulit-ulit sumuway sa atin na hindi natin pinaparusahan, lalaking matigas ang ulo ang ating mga anak at lalaki silang masuwayin sa atin. Amen. Huwag natin silang hayaan. Huwag natin isipin na maliit lang na bagay yan. Kasi yung maliit na bagay na yan, pag nag-accumulate, lalaki po yan, parang yan utang natin. Yung loan natin na hindi nababayaran, mag-accumulate ang tubo niyan. No? So wag natin hayaan yung maliit na pagkakamali sa loob ng tahanan, hindi natin na pag-uusapan. That's why napakahalaga ng family time with God. If you don't realize it, napakahalaga po niyan. Napakahalaga po na lagi tayong nag-uusap-usap sa pamilya ng mga bagay na mahalaga. Kahit iniisip na parang walang halaga, dapat well-informed ang bawat membro ng ating tahanan. Lalo na pagdating sa budget. Pag hindi mo sinabi sa kanila kung patungkol sa budget, gagastos sila beyond your budget, allotted budget. Akala nila maraming pera si tatay sayang na lang na daddy ang tawag ko sa tatay ko kung wala namang pera. Akala lang nila yun, daddy, pinayaman lang yung tawag. Pero ang totoo, wala namang pera. No? Kaya dapat well-informed sila sa finances natin sa loob ng tahanan. Amen. Dapat open ang ating communication sa kanila. Always communicate the perfect love in marriage. Always communicate. Amen. Akala natin kayo tingnan niyo kayo mga husband. Akala natin maliit na bagay na may iba't ibang tao na namimit sa labas ng tahanan, sa trabaho man o kung saan. Meron kang iba't ibang namimit na tao. Pero hindi mo naman pinakwento yun sa misis mo kung babae o lalaki. No? Hindi mo siya binabanggit kung lalaki o babae. Na minsan, yun tuloy, yung na-use ka sa hindi pagsasabi, meron ka na palang ka-fellowship palagi outside your marriage. At yun yung magpapalayo, yun yung
magpapatabang ng relasyon nyo bilang mag-asawa. Bakit? May iba ka nang ka-communicate eh. Ha? Ay, gustong-gusto ko yung testimony ni Brother Arnold. Na, pambihira. Pastor, mahirap palang mahiwalay yung mabuting kamatis at naisama sa kamatis na bulok. Delikado. Pero salamat, Pastor, hindi naman ako nabulok. Nilapitan ako, Pastor, pero hindi ko pinatus. Kalayo na nun. Sa ibang lalaki, kung unbeliever kaya yun, nandun ka na sa apari. Ang layo sa Caloocan nun, ha? Pwede mo bang hindi sabihin yun kay Michelle? Pwede namang hindi, Kung ano nangyari sa'yo dun sa Cagayan. Tatlong araw ka sa hotel, brother? Pero mo, apat na araw sa hotel. Marami na mangyayari nun. Pero, pinili niyang maging honest kay Michelle. Alam niyo kung bakit naging honest siya? Nalustok siya sa akin. Hindi. Intention niya talagang sabihin. And that's good. No, yung i-open mo lahat ng nangyayari sa iyo sa lahat, sa trabaho mo, maganda yun. Hindi yun, magpapalago yun ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Kung hindi, si Brother James, kagagaling lang niya ng Davao. Ewan ko lang kung nagkwento rin siya. So, hindi. Dapat maging open ang communication sa loob ng tahanan, lalo na sa ating misis. If not, take heed. Sabi ni Pastor Hill, baka magkasala si Adan, iniwan ni Eva. Pero ang totoo doon, si Eva ang nagkasala. Diba? So mahalaga yung communication. Always communicate with your spouse. Always communicate with your children. Para hindi sila blinded sa nangyayari sa loob ng tahanan. Para pag may problema mang dumating, bunga ng isang bagay na sinabi mo, ay meron silang, alam nila yung gagawin nila, makakatulong sila ng bagay na dapat nilang gawin. O dapat sabihin, makakatulong sila kung sila ay well-informed sa mga bagay na nangyayari sa loob ng tahanan dahil na pag-uusapan nyo sa loob ng tahanan. Amen. Husband, wife, or even children, bago pa kayo pumalaot sa kasalanan, maging open kayo sa isa't isa. Amen. Dapat open tayo sa spouse natin, dapat open tayo sa ating mga anak. Kayo mga young people, dapat maging open kayo sa inyong mga magulang. Dapat wala kang, kung meron ka mang best friend sa labas, ang pinakamagandang gawin mong best friend ay yung nanay mo o yung tatay mo. Pag may naramdaman ka ng kakaiba na hindi mo maintindihan, sabihin mo sa nanay mo. Sabihin mo sa tatay mo para hindi ka magkakamali, para maipapaliwanag sa iyo ng magulang mo kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang dapat mong gawin dyan sa nararamdaman mo yan. Kaya nga sa atin sa church na ito, tinuturo mga anak, kung hindi ka pa naman mag-aasawa, huwag kang manliligaw o huwag kang magpapaligaw, anak. Kaya kung nakaramdam ka na, kala mo in love ka, check it. Check it to the Bible. Seek counselor. Ask godly counselors. Para hindi ka pumalaot sa kasalanan. I hope you're listening. Pagka naging nasanay lang tayo sa hindi pagsasabi, yun ang kadalasang nagiging dahilan sa paghihiwalay ng mag-asawa. Kasi kadalasan yung magulang pinakahuling nakakaalam ng problema ng anak. Di ba kadalasan? Na-experience ko yan Mula pa kay Krisha, kay Micah, kay Hannah. Kami yung huling nakakaalam. Bakit nag-umpisa na silang makipag-communicate, hindi sa pamilya nila, sa iba. Mas pinagtiwala nila yung buhay nila sa iba,
sa ibang tao kaysa sa magulang nila na totoong nagmamalasakit sa kanila. But the good thing is, kung bakit sila nandito sa ministry, because of the foundation. Paano kung wala ka sa church? Paano kung hindi magpapastor yung tatay mo? Kung hindi ka naman sinasadya magpastor. Hindi ko rin naman sinasadya i-intact sa gawain. Yan ay biyaya lang ng Diyos sa akin. In fact, kaya ako napunta rito sa Caloocan, ayoko silang makasama. Pero nandito naman sila lahat. No. Maliban na lang sa isang, siyempre, pasaway. Hindi ko alam kung nandyan. Ha? Yana? Yun. So, napakahalaga ng open communication. So, perfect love in marriage always communicate. Amen. Kita nyo yung mga anak nyo, sabi ko nga sa inyo, yung mga anak nyo addict sa cellphone ngayon, pinabayaan nyo yan. Di ba, no? Bakit? Ayaw mo rin may istorbo tatay eh. Tapos pag nawala yung cellphone mo, sisisihin mo yung anak mo. Maglalament ka dahil sa nawala sa cellphone mo ng anak mo. Bakit nasa anak mo? Yun lang ang tanong ko. Ha? No? Yun ang malaki nating pagkakamali. Pagkaminsan, tinutolerate natin sa maliit na bagay. Akala na maliit lang na bagay. Pero hindi natin nakikita yung danger nun at yung perwisyong pwedeng magawa sa atin ng maliit na bagay. Kaya nga mas magandang laging mag-usap. Kung ano i-impose mo rule kung ikaw ay tatay, nagbigay ng rule sa mga anak mo, huwag mo nang kukontrahin nanay. Yun na yung rules eh. Huwag kayo magkakaroon ng double standard. Iisa lang yung standard natin, iisa lang yung Bible natin. Dapat isa lang yung sinusunod nating salita ng Diyos. Huwag kang susunod sa Diyos, tapos susunod ka rin sa diablo. Sasabihin mo, maliwala ka dyan. Ano, kinukontra mo yung salita ng Diyos? Never do that. Never do that. Because perfect love in marriage always communicate. Amen. And that's the second thing. Perfect love in marriage. Dalawang bagay lang po ito. Walang kayo mag-alala. Mas magtatagal ako mamaya sa aking testimony. Perfect love in marriage focus on responsibilities. I hope na kikinig kayo. Yung totoong pag-ibig sa loob ng family, sa loob ng marriage, ay nakatuon sa kanyang responsibilities. Amen. Sabi sa mga anak, anak, makinig ka! Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. That is your sole responsibility, children. Amen. Wife, submit to your own husband. Why you need to submit to your own husband? Because he is the leader of the home, hindi ikaw, wife. Your husband is the leader of the home. Kinakailangan mong magpasakop sa asawa mong lalaki kasi siya yung leader. Amen. Kapatid, pag sinabing leader, leader hindi commander. Leadership traits, the best leadership traits is always leadership by example. No? Lagi yung narinig sa akin yun. Kasi kung ano yung gusto mong mangyari sa pamilya mo, dun mo sila dadalhin. Yun ang ipakikita mo sa kanila. You want them to be prayerful, then pray always. Always pray. You want them to read your Bible, read your Bible every day. You want them to see in the church every Sunday, Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, then come to church Sunday after Sunday. Thursday after Thursday. If you want them to go on soul winning, go on soul winning.
Lead them. Because you are the leader of the home. Tignan mo kung, sabi nga ni Jomar kanina ayaw niya naman maging adik, pero bakit napunta siya dun sa pag-aadik? Nakita niya sa tatay niya Ako nung araw, nakita ko kung paano malakas manigarilyo yung tatay ko. Sabi ko, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Kung gaano ko lumakas ng kalasinggero, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Pero ganun pa man, nag-inom pa rin ako, nanigarilyo pa rin ako. Bakit you cannot resist temptation apart from God? Wala ka namang kapangyarihan i-resist yun kung wala sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga yung perfect love in marriage focus on responsibility. Pag sinabi ng Diyos na husband, because you're the leader of the home, ikaw dapat yung unang sumusunod, nagpapasakop sa Panginoon. At ang command ng Panginoon sa iyo, husband, love your wife. Let me define you the love. Unawain natin yung pag-ibig na tinuturo ng Biblia patungkol sa atin mga husband. Nung tayo ay kinuman na husband, love your wife. Anong klaseng pag-ibig yang sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin sa ating asawang babae? 1 Corinthians chapter 13, let's define the love, the agape. The agape is the Greek word in the word love. At sabi ni Paul sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 13, ito yung definition niya sa love. Sabi niyan, in verse 4, charity suffereth long. Nakita niyo ba? Nasundan niyo ba? Suffereth long and is kind. Charity invadeth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Nakita niyo ba yung klase ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia sa atin? Pag in-apply natin sa ating marriage, may i-endure mo lahat ng mabibigat na bagay, mahihirap na bagay, magiging mabuti ka, hindi ka maiinggit, hindi ka magmamalaki, hindi lalaki yung tenga mo, bagamat dati nang malaki. Hindi ka magmamalaki, hindi ka magyayabang. Does not behave itself unseemly or unruly. Seek it not your own, hindi mo hahanapin yung sarili mo sa asawa mo. Dapat ganito ka kasi ganito ako. No. Just love your wife, just love your husband. It is not easily provoked. Hindi siya madaling i-provoke, i-stir up ang kanyang anger. And it thinketh no evil. Hindi nag-iisip ng masama sa kanyang asawa. Rejoiceth not in iniquity, hindi masaya sa kasalanan, but rejoiceth in the truth. Masaya siya sa katotohanan. Yun ang nagpapasaya sa kanya. Amen. Bear it all things in verse 7, believe it all things, hope it all things, endure it all things, charity never faileth. Hindi nagmamaliw yung charity. Charity is love. Hindi siya lilipas, hindi kukupas. Kasabay ng panahon, kasabay ng larawang kupas. Yung larawan kumukupas, pero yung totoong pag-ibig nananatili hanggang kamatayan. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag natin mapagkakamalian na yung last I love. It must be the love, the kind of love, the love na galing sa Diyos, yung love na ini-express natin sa ating totoong minamahal.
Kung asawa mo yan, siya lang dapat ang mamahalin mo hanggang sa kamatayan. You must have a perfect love for your wife. You must have a perfect love for your husband. Amen. And besides, kaya nga kayo nagsumpaan eh. Kaya nga may paring-ring pa kayo eh. Itong singsing na to ay simbuyo eh. Hindi simbolo ng aking wagas na pag-ibig sa'yo at kamatayan lang ang magpapahiwalay sa akin at sa'yo. Tampos, pera lang, pinaghiwalay kayo mag-asawa. Bakit? Hanap ka ng trabaho sa abroad eh. Hindi magpahiwalay kayo dahil sa pera. Kasi nagtatrabaho ka para sa pera. But kala natin, pera ang kailangan ng ating pamilya. Kaya nga hindi natin ini-encourage yung mga young couple, yung mga young people na mag-aasawa. Kung mag-aasawa ka rin lang at mag-abroad ka, huwag mong gawin yan. Mag-abroad ka muna bago ka mag-asawa kasi ang design sa mag-asawa, magkasama sa hirap at ginawa. Hindi ginawa lang, pag hirap na, hiwalay na. Pag naghirap na, sabi, soli kita sa inyo. Soli kita sa nanay mo. Pag naghirap na, nahirapan na bumili ng gatas, meron ng 2 pinapadudo, 3 pinadudo, nahirapan na, nawala ng trabaho, iiwanan na yung pamilya. Where is now the love? Where is now the love? But perfect love and marriage focus on his or her responsibility. Never do the things outside your responsibility. Of course, except sa mga heroic action. Gagawin mo yan para sa ibang tao kasi kailangan eh. But if it's not your responsibility, don't do it. Because meron kang priority na responsibilidad mo na dapat mong gawin sa pamilya mo. Dapat maging open ang communication nyo. Dapat ikaw yung maghahanap buhay para sa pamilya mo. Dapat ikaw magtuturo para sa iyong mga anak. Gawin natin yung ating responsibility. Amen. Alam nyo, kung meron naman akong hinahangaan sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo, yung last apostles, itong sumulat na itong nag-define ng love na ito, si Apostle Paul. Nakita ko sa buhay niya yung totoong sense ng pagmamahal niya sa Diyos. I hope you're listening. So nabanggit ko nakaraan in Galatians chapter 2 and verse 20. Naalala niyo? Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. But the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. Kita niyo yung response ni Paul sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Yung ibinigay niya yung sarili niyang buhay. Hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Kaya tayo dapat husband, tayo dapat wife, tayo mga anak. Kung hindi na tayo dapat nabubuhay para sa ating sarili, kung hindi nabubuhay tayo dapat sa ating minamahal, higit sa lahat ay para sa Diyos. But the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ko nga, kaya mo bang ibigay yung buhay mo sa pamilya mo? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa misis mo? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa husband mo? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa mga anak mo? Alam natin yan, mga magulang, na kaya natin ipaglaban ng patayan yung ating pamilya pag sila ay malalagay sa danger. Alam natin yon. Amen. Ipaglalaban natin sila ng patayan. Kapatid, ang pinakamagandang laban na gawin natin para sa ating pamilya ay sila ay ilapit sa Diyos. Ilayo sa kaaway at ilapit sa Diyos. Pero hindi natin gagawin niya kung hindi tayo magpo-focus sa ating responsibility sa loob ng ating tahanan.
Amen. Alam nyo, I'm almost done. I've done with my points. I just realized how I love my family and how I love my wife. I just realized na hindi ko pwedeng ipagpalit yung pamilya ko sa anuman, except for God. Kaya nga dinala ko sila sa Panginoon. No? That was August 25, if I'm not mistaken, when I met my wife. Alam mo kung saan kami nagkita? Sa Kangkungan. Alam mo kung bakit kami sa Kangkungan nagkita? Kasi sila nangunguha ng kangkong, papakain sa kanilang baboy. Hindi ko lang alam kung nakita niya ako kaya siya nagpapakyut doon. Pero nung nakita ko sila, may dala ako ng tangke. Kasi nakita na medyo malayo. Pero, mga chicks, drive ako ng tangke. Papunta doon sa kanila. Nag-assist kami pagkuha ng kangkong. Nakakuha sila ng maraming kangkong. Doon ang first meeting namin. And I didn't realize kung sino yung na-meet ko. And she is my wife today. No? Nung una, hindi naman talaga ako sabi natin, na love at first sight. Hindi naman talaga eh. Bagamat lovable na talaga yung wife ko noon. No. Pero I didn't realize that it is true love already. No, akala ko naglalaro, I'm only 21 years old during that time. And she was 19. Tama, no? Pero yun yung panahon na yun, na mula nung nag-met kami, nag-start ako mag-visit dun sa bahay nila, na wala lang, parang, dito ako naka-assign eh. Kasama na sa naging routine ko, bibisita, nagpakilala, bibisita. Actually, yung kasama ko sa detachment, ang gusto mong ligaw sa kanya, sige, samahan kita. Pero hindi ko alam kung bakit. Pag ako ang nandun, ayaw niya akong pauuwiin. So nag-umpisa sa open communication. So, uwi na ako. Umuwi, no? Kaya inaabot ako ng mga hating gabi eh. Ako na lang naglalakad sa kalsada, pauwi sa kampo. Medyo malayo-layo din yun, ha? No, doon nag-umpisa hanggang sa, hindi ko na ma-resist. Bakit hindi ko maintindihan yung sarili ko? Basta sinabi niya, tanan tayo. Sumama naman ako. Pasensya ka na ako, may hawak ng mic eh. So doon, from Isabela, biyahe kayo papuntang Fort Magsaysay, doon na lahat. Nangyari na ang lahat. Tapos back ako sa duty ko sa Isabela, kasama ko na siya. Ang tawag sa amin, nagtanan. So galit na galit sa akin yung kapatid niya. No, pero eventually bumalik din naman ako at yun, sabi, anong plano mo? Pakakasalan mo yung kapatid ko. Sige po. Di pinakasal kami. Ikaw ba naman, wala kang kamag-anak doon. Tapos na, yung kaibigan ng kapatid niyang panganay, judge. Di wala akong gagawin kundi pumirma lang. Siyempre, pirma. Samandali sila, doon kami nakasal. That was April 4, 1990. Tama ako doon. 1990, yeah. I'm right. No. Doon nagsimula. Hindi ko akalaan yung kapirasong papel na yun. Parang laro lang naman ito. Ang akala ko naka-assign pa lang ako doon. Parang pag alis ko doon, feeling binata pa rin. Pero pag alis ko, pag relieve ko sa Isabela, punta ako sa Nueva Ecija, kasama ko na siya. No? The good thing, kung saan ako ma-assign, may provision ng quarters, kaya
kasama rin siya palagi. Except na lang nung na-assign ako sa Cotabato at na-assign ako dun sa Africa. No? Pero the rest, magkakasama kami. Anong nag-build ng aming relationship? Constant communication. Kaya nga yung perfect love, nagbi-build siya ng relasyon o yung perfect love sa marriage ay nagbi-build ng communication or laging nakikipag-communicate. No, laging nakikipag-communicate. Laging nakikipag-usap. Natatandaan ko na ganun lang kami palagi. Nag-uusap araw at gabi. Pag ako wala rin lang sa trabaho, nag-uusap kami kahit isoros ng gabi, kahit papasok ako kinabukasan, nag-uusap kami. Katulad din ginagawa ni Brother Arnold ngayon, di ba? Usap-usap lang nang. Laging nag-uusap. Gabi-gabi, minsan araw at gabi. Minsan 3 times a day. Nag-uusap. Open ang communication. Amen. Because perfect love and marriage always communicate. No? Kaya, na-realize ko lang, finally realize, alam mo, after a year na-save ako eh. No? Yan ang magandang plano ng buhay ng Diyos sa buhay ko. After a year, nung kami nagtanan na-save ako, nandun na kami sa Fort Magsaysay. Pero of course, dahil hindi strong yung foundation, dumating din kami sa punto ng pagbabackslide. No? At dumating kami sa punto na halos magkakahiwalay dahil sa miscommunication. Kaya na-realize ko, sayang yung for several years na palagi kayo nag-uusap kung paano mabibuild ang relasyon nyo. Tapos all of a sudden, sa isang maliit na pagkakamali, alam nyo, ang talagang nagpapahiwalay sa mag-asawa yung miscommunication. Pag hindi nyo na napag-usapan yung problema at ayaw nyo na pag-asapan ng problema, tapos kayo. Bakit ayaw mo na pag-asapan yung problema? Tumaas na yung pride mo eh. Ayaw mo nang i-settle. But perfect love always communicate. Perfect love in marriage always communicate. That's exactly why I come up or nag-come up ako sa ganitong punto ng mensahe. I just realized na we need perfect love in marriage always communicate. Kasi pag hindi na kayo mag-usap, doon na naghihiwalay yung mag-asawa. Ayaw mo nang makipag-usap eh. Basta pag mali, ayaw ka na. Kasi sinaktan mo ko. Hindi kita mapapatawad. Pero kahit gaano kasakit pag nag-usap kayo, sabi nga ni Ma'am Tangi, even the deepest hurt, kahit yung pinakamabigat, pinakamalalim na sakit, ay gagamitin ng Diyos para lang maibalik ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. The good thing is, nagkaroon man ng miscommunication, nagkaroon man ng pride, almost broken families, but because of communication, right communication, sa gabay ng Panginoon, sa gabay ng salita ng Diyos, na ayos yung aking marriage at hanggang ngayon, nandito kami. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko, na-realize ko, kaya kami nandito, maraming pamilya na nangangailangan sa amin. At pag nasira itong pamilya na ito na at pinadala ng Panginoon dito, mas maraming pamilyang mapapahamak o lalong maraming pamilyang masisira dahil sa amin. Amen. Napakahalaga na maunawaan po natin a perfect love in marriage. The perfect love in marriage. It must be perfect love in marriage. And perfect love in marriage always communicate and focus on responsibilities. Amen. Kaya mga tatay, mga nanay, huwag niyong hahayaang maputol yung communication niyo. Kasama na, nakakibat na sa atin mag-asawa
yung problema. But don't allow miscommunication to destroy your family. Never allow that. Don't allow your pride to give up your family. Fight for your family. We ought to fight for my family. We ought to fight for our families. Amen. Isa lang ang pamilya ng bawat mananampalataya. Hindi naman tayo Muslim eh. Para yung nasyaran kong Muslim ayaw tumanggap kasi marami siyang alam ng doktrinang Muslim. Dati daw siyang nagsisimba, born again, naka-attend na rin daw siya sa Baptist Church, pero balik Islam daw siya ngayon. Pinagpipilitan niya kasi ganito, ganoon, doctrinal. Pero I realize, sabi ko, may problema to sa marriage itong lalaki na to. Kaya ang huli kong tanong sa kanya, Sir, ilan po ang asawa niyo? Ayun, lumabas. Kaya nagpa-convert sa Muslim kasi dalawa ang asawa. No, ganun lang naman. That's always the case. Pero tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo, sinasabi ni Solomon, whoso findeth a wife, findeth a good thing. Just one wife. No? One wife is enough for one husband. Amen. Amen. I hope with this simple message of love, ay merong mananatili sa atin para i-keep natin yung ating family. Instead of thinking a broken family, instead of thinking of broken home, ang isipin natin kung paano mapapanatili yung ating pamilya. Yan ang design ng Diyos sa ating pamilya. Maging intact, lumago sa pananampalatayang Kristiyano. Lumago yung pamilya natin sa tamang pananampalataya. I hope the message is clear. Is that clear? Is that clear? Balik po tayo mamayang hapon para makapakinggan natin yung mensahe about the Independence Day. Today is Independence Day and happy Independence Day. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray, pagpalain mo po itong mga salita niyo sa pusisipan ng bawat nakapakinig. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan at makipag-usap tayo sa Panginoon? Why don't you come, kneel down, and talk to God? Let's bring our family in the altar and let's talk to God.